Aprobado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang unti-unting pagbabalik sa dating school calendar kung saan pagdating ng school year 2025 to 2026 ay posibleng bumalik na sa Hunyo ang simula ng pasukan. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Aminado si Paul na hamon sa kanya ang makapag-focus sa pag-aaral ngayong sobrang init ng panahon. Dismayado rin siya dahil madalas magkaroon ng suspensyon ng in-person classes dahil sa naitatalang mataas na heat index nitong mga nakalipas na linggo. Yung pag-aaral po namin, hindi po na-enhance. Kaya minsan po may mga lessons po kami na hindi po na-aaral dahil po sa class suspension. Isa lamang si Paul sa milyong-milyong mga estudyante na kabilang sa mga nagnanais na maibalik ang dating school calendar. Bagay na pinakinggan na ng pamahalaan. Sa pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, inaprubahan ng Pangulo ang pagtatapos ng school year 2024 to 2025 sa petsang April 15 na dati target ng DepEd sa petsang March 31. Magbibigay daan ang hakbang na ito ng Pangulo para maibalik sa Hunyo ang pasukan para sa school year 2025 to 2026. Ayon sa punong ehekutibo, mas mabuti nang mai-adjust ang schedule ng kaunti basta't hindi na papapasukin ang mga estudyante tuwing Sabado. Hindi kasi sumang-ayon ng Pangulo na magkaroon pa ng karagdagang gasto sa mga estudyante kung ipatutupad ang 180-day school calendar kabilang ang Saturday classes. Hindi rin siya pumayag sa 165-day school calendar na maaari anyang makaapekto sa pagkatuto ng mga estudyante. Ayon sa DepEd, June 16 ang tentative date para sa school year 2025 to 2026 na magtatapos ng March 31, 2026. Talagang makakabalik na po tayo dun sa normal or original June to March cycle ng ating school calendar. Sang-ayon din ang kagawaran sa desisyon ng Pangulo na hindi magkaroon ng Saturday classes dahil dagdag trabaho ito sa mga guro at posibleng pagmulan ng fatigue sa mga estudyante. Pag ginawa natin itong April 15 and then the next school year will start June 16. Medyo maganda naman po pagdating sa school days. Malapit naman po tayo doon sa prescribed ng ating curriculum specialist ng 180 days. So hindi na po tayo malalayo doon. Dagdag pa ng DepEd, hindi lang weather disturbances ang kinonsidera sa pagbabalik ng dating school calendar. Lalo't kahit anuman ang schedule ay may kagyat na negatibo at positibong epekto. Kaya naman kahit El Nino o La Nina, giit ng DepEd, may alternative delivery mode na ipinatutupad sa mga eskwelahan. Pinapaigting natin. Nagsisimula na tayo this year, yan yung tinatawag nating school-wide Wi-Fi program. No? So talagang with itong polisiya natin na alternative delivery modes, although ngayon meron naman tayong modular, meron naman tayong mga assignments and projects na pwedeng pagawa, ideally, syempre, meron din tayong infrastructure for yung ating online naman na learning. That is why, kakibat nun, talagang we are strengthening that part of our services also. Pabor dito ang guro na si Rodolfo. Meron ng mga bagay na humahadlang sa pagkatuto nila, maaaring kung ano-ano mang mga problema. Dadagdagan pa ng ganitong sitwasyon, kaya mas mabuti na isa na yun sa mabawas sa kanilang, sa mga nakakahadlang sa kanilang pagkatuto. Ikinatuwa naman ito ng mga magulang. Okay lang, hindi naman buong buwan may ulan eh. Hindi kagaya nung pag-summer, talagang araw-araw mainit. Magpayong na lang, magbota. Kaysa naman yung mainit. Mas maganda yung ulan kaysa yung mainit. Tiniyak ng DepEd na magbababa sila ng guidance sa mga guro kaugnay ng school calendar reversion para matiyak na mapapanatili ang kalidad ng edukasyon kahit may kaunting kabawasan sa bilang ng araw sa school calendar. Isinasapinal na rin sa ngayon ng DepEd ang Department Order ukol sa aprobadong school calendar para magkaroon ng gabay ang mga eskwelahan at mga guro ukol dito. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.